So sa ating pong gospel text readings taken from the book of John, from 10:11 to 21. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay, hindi siya pastol at hindi sa kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabo. Tumatakas siya, palibhasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung papaanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? Ito po ay mga salita ng Diyos. So, para po sa ating pagpapatuloy ng ating sermon series sa Book of John, ang title po ng ating mensahe sa araw na ito is The Good Shepherd, Sacrificial Love. So ito po ay ating ihahatid ng ating Pastor Edison. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sama naming banal. Ama, kami nagpapasalamat muli sa inyo sa pagbibigay muli ng liwanag sa aming puso't isipan, lalo na sa sandaling ito upang muli manamnam namin ang iyong mga katuruan sa umagang ito at ang iyong mga tagubilin para sa amin. Muli Ama, gabayan at patubayan niyo po muli kami, be in the midst of this fellowship, and may the Holy Spirit guide us para maalala namin ang iyong mga salita. Salamat muli Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Salamat po muli at sa grasya ng Panginoon at nakatapos po tayo ng mensahe sa araw na ito na kung titignan natin, tinagalog ko na para hindi na ako mahirapan. Nandyan mas madali natin maiintindihan Kumbaga sa lalim ng pagkakabasa ni Brad J, ganoon din ang lalim ng pagmamahal ng Panginoon Diyos na ipinakita sa talatang ito. So, sa simula pa lang po ng verse 10, so inaanyaya ko po kayo na pagnilayan natin ang isang pinakamagandang larawan na ginamit ni Jesus tungkol sa sarili niya, ang pagiging isang mabuting pastol. So, pinakita dito ni Jesus ang tibay at lalim ng kanyang pag-ibig, sa isang pag-ibig na handa magsakripisyo ng lahat para sa kanyang mga tupa. Hindi lang ito kwento, kung hindi ito mismo ang puso ng Ebanghelyo. So bago natin saliksikin ang kabuuan ng text for today, ang konteksto nito ay si Jesus ay kakagaling lamang sa matinding away sa mga religious leaders from the previous verses dahil sa pagpapagaling niya sa lalaking ipinanganak na bulag. Yun ang iniwan natin sa chapter 9. At ngayon, direkta na niyang inilatag kung sino talaga siya, kung ano ang kalikasan ng kanyang pagmamahal
sa atin. So, kung ating susuriing mabuti from chapter 1 to chapter 9, bakit nagkaroon ng shifting ng focus si John sa pagsapit ng chapter 10? Okay, ano nga ba nilalaman ng chapter 1 to chapter 9? So, nandito makikita, mababasa natin ang public ministry ng ating Panginoong Hesus. So, dito nakafocus ang pagmimisteryo ng Panginoong Hesus publicly o sa madla. So, marami mga pinakita siyang mirakulo, mga signs, okay? Tulad ng pagpapalitan tubig sa alak, pagpapagaling ng anak ng opisyal, pagpapakain ng 5,000 at paglakad sa tubig at pagpapagaling sa bulag ang kahuli-hulihan. Nandiyan din natin makikita ang sinasabing I am statements at nagsisimula na rin siya magpakilala gamit ang mga malalalim na pangungusap tulad ng I am the bread of life sa John chapter 6 verse 35 and 48, I am the light of the world, John chapter 8 verse 12, chapter 9 verse 5, I am the door of the sheep last Friday, John chapter 7 verse 7 and 9, and lastly, I am the good shepherd na siya naman ating matutunghayan sa umagang ito. So, lahat ng I am na to ay isang metaphor o talinghaga. Alam niyo ba na merong 3 absolute I am? Okay? Sa mga nagdaang chapters. Particularly, mababasa natin ito sa chapter 8 ng John. Unang-una dyan, verse 24. Anong sabi? Therefore, I said to you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am, you will die in your sins. Verse 28, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am. At ang pangatlo, verse 58, Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. So, yun ang tatlong absolute ng I am. Anong ibig sabihin po nun? So, ang mga nabanggit ay malalalim na deklarasyon ng kanyang kabanalan. Hindi ito metaphor. Kung saan ginamit niya ang ako nga bilang isang pangalan, direkta niyang inaangkin na siya ay si Yahweh. So, ang pangatlo dyan sa chapter 10, masasabi natin, mga pagsalungat. Dito rin nagsisimulang lumabas na yung mga tunggalian at pagdududa mula sa mga Hudyo, lalo na sa mga religious leaders. Halimbawa, yung pagpapagaling ng paralitiko sa Bethesda. Nandiyan din yung pagpapagaling ng lalaking bulag simula kapanganakan. At nagpainit ito ng sitwasyon. Pagpasok natin ng chapter 10. So, bakit nabago sa chapter 10? Anong meron? Dito kasi mga kapatid, nagpipik ang hostility o yung poot laban kay Jesus. Kaya nag-shift na ng focus ang writer. So, unang-una dito mas malalim na pagtuturo sa mga alagad. Kumbaga sa training is prepare na ng Panginoong Jesus yung kanyang mga sundalo. Kaysa sa madla, mas nakapokus na siya sa paghahanda ng kanyang mga tunay na tagapakasunod para sa mga mangyayari sa panghinaharap. Yung Good Shepherd Discourse from verse 1 up to 21 ay para sa mga nakikinig at sumasampalataya sa kanya. Hindi para sa mga nagdududa. Dito rin ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang mabuting pastol na nag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Dito din naganap sa chapter 10 ang diretsahang konfrontasyon sa mga leaders, lalo na sa bandang huli, sa verse 22 to 39 na dadalhin sa atin ng ating Pastor Richard next week. This is during the Feast of Dedication or yung Hanukkah na sinasabi. Hayagan siyang kinompronta ng mga Hudyo, tinanong nilang direkta, ikaw nga ba talaga si Kristo? Sabihin mo na tahasan sa amin para hindi na kami naguguluhan pa. Dito, diretsahan na rin sinigot ni Jesus ang kanyang pagkakakilanlan at relasyon sa Diyos Ama, na nagdulot ng mas matinding galit sa mga Hudyo. At dito rin sa Kabanata 10, ipinapakita na
papalapit na ang oras ng Panginoong Hesus. Simula ng chapter 10, mas tumitindi na yung banta sa kanyang buhay dahil sa verse 31, sinubukan na siyang batuhin at sa verse 39, arestuhin siya. Ibig sabihin, papalapit na ang kanyang oras. Ang kanyang kamatayan at pag-akyat sa langit, kaya ang focus ay unti-unting lumilipat mula sa public teaching papunta sa paghahanda para sa krus. So, ito na yung sinasabi natin na nagpre-prepare na ang Panginoong Hesus. Sa madaling sabi, nag-shift ang focus mula sa pagpapakita ng mga miracles at mga signs para maniwala ang publiko. Pues, kung hindi ka niniwala that time, alam mo na. Papunta ito sa mas malalim na pagtuturo para sa mga naniniwala na at sa diretsang pagharap sa kanyang mga kalaban bilang paghanda sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ito rin ay isa sa mga ating statement of faith. So, transition chapter ang John 10 mula sa active public ministry papunta sa passion narrative. Titignan natin, umiinit na. Nagsisimula ng pag-init ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Ika nga. So, sa pagkakasulat ni John sa chapter 10, gumamit si Jesus ng talinghaga o parabola o parable. So, sa mga magtatanong, magandang katanungan kung bakit gumamit si Jesus ng parabola. Sabi ng mga dalubhasa, kahit na ang chapter 10 ng John ay hindi technically na isang parabola o parable sa purong sense nito, tulad ng mga kwento na ginamit sa synoptic gospel. Okay, gumamit si Jesus ng isang metapora o allegory at ako ang mabuting pastol na malapit-lapit sa parabola. Ano nga ba ang parabola o talinghaga? Ito ay isang kwento na simple pero may malalim na kahulugan. Ginagamit ni Jesus ang mga pang-araw-araw na bagay gaya ng mga binhi, tupa o kayamanan para turuan tayo ng mga spiritual lessons. Pinapadali nito ang pag-iintindi ng mga turo tungkol sa kaharian ng Diyos. Pinapapalataya at nagpapatawad. Isa din itong paanyaya ni Jesus na mag-reflect tayo at hanapin natin ang totoong kahulugan ng kanyang mga itinuturo. Ano naman ang alegorya? Ito naman ay isang kwento, pareho silang kwento, na may simbolikong mensahe. Ang alegorya ay gumagamit ng mga tauhan, pangyayari, at simbolo upang maghatid ng mas malalim na kahulugan na kadalasang nauugnay sa mga ideyang moral, philosophical, o political. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa. Pero sinasabi nga ng mga dalubhasa, mas malapit ito sa parabola. So, narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit gumamit si Jesus ng parabola sa chapter na ito para sa paraan ng pagtuturo sa punto ng kanyang ministeryo. Unang-una, para i-reveal at i-conceal, ipakita at itago ng sabay yung mensahe. So, ito ay isang classic function ng mga parables. Sa chapter 9, pinagaling niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag at mga pariseyo ay spiritual na bulag. Sabay, di ba? Kung ang metaporo ng pastol at ang mga tupa, alam naman natin, para sa mga tupa, mga tapat na alagad dyan ng Diyos. Malinaw na pinakikita kung sino ang tunay na pinuno, si Jesus lamang. At kung sino ang mga huwad, mga magnanakaw at mga upahan. Nakikilala ng mga tupa ang tinig ng pastol, kaya ang mga nakikinig at sumasampalataya kay Jesus ay maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Nadi-decipher kagad nila kung anong gustong pakulugan ng Diyos. Para sa mga hindi na mga tupa o yung mga kalaban, magmumukha itong malabong kwento para sa mga ayaw maniwala. Para sabihin, parang hindi sila in sa mga pinag-uusapan nila. Lalo silang gagalit o malilito
na nagpapakita ng kanilang tunay na kalagayan bilang mga hindi kabilang sa kanyang kawan. So kung hindi mo alam particularly kung ano yung pinag-uusapan ng grupong ito, meaning to say na wala sa yung hindi ka pa kinakalooban ng banal na spirito para maintindihan mo ang salita ng Diyos. Pangalawa, para i-highlight ang intimate na relasyon at pagkilala. So, ang pangunahing punto ng metaphor ay ang pagkilala ng tupa sa tinig ng pastol. Sa mga naunang kabanata, maraming hindi nakakakilala kay Jesus. Halimbawa, mga Hudyo o yung mga tao sa kapaligiran. Dito, pinakita ni Jesus na ang tunay na tanda ng kanyang tagasunod ay ang malalim, personal at direktang relasyon sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagsunod ng isang abstract na batas na sinasabi ng mga Hudyo, kung hindi sa pakikinig sa kanyang tinig. So bakit nga ba minsan hindi natin napapakinggan ang tinig ng Diyos sa atin? Bakit hindi natin nalalaman o naririnig ng kanyang huni? Napag-aralan natin dati, di ba? Dahil saan? Dahil sa ingay sa ating utak, sa ating pagkatao. Dahil sa sobrang ingay na ating naririnig, yung pinakatinig ng Diyos na nagsasalita sa atin, hindi na natin halos marinig. Okay? So pangatlo, para ikontra ang mga huwad na leader, yung mga Pariseyo. So direktang pag-atake ito sa mga religious leaders noong panahon ni Jesus. Sila yung mga magnanakaw at mga tulisan. So pumapasok sa kulungan ng gano'n-gano'n na lamang, sa ibang paraan, sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod o pagsira ng pinto, or sinasabi sa pamamagitan ng kapangyarihan nila, kayabangan at maling doktrina na ipinapasa sa tao. Sila yung mga upahan, mga hired hand na kutawagin, na magpapastol lamang para sa pera o kapangyarihan lamang. Kapag may panganib gaya ng lobo, sila pa ang unang tumatakbo. Pinapabayaan na nila ang mga tupa. Pang-apat, para ipaliwanag ang kanyang misyon at kapangyarihan. So nandito pa rin tayo nakapaloob bakit parable ang ginagamit ni Jesus. Ito ang isa sa pinakamalalim na dahilan. Sa gitna ng metaphor, biglaan niyang sinabi ang isang pinakamatapang niyang mga pahayag. Sabi niya, iniibig ako ng Ama, dahang ibinigay ko ang aking buhay upang kunin muli. Walang makakaagaw nito sa akin. Ibinigay ko ito ng kusa. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kuning muli. Verses 17 to 18 yan. So, ginamit niya ang simpleng imahe ng isang pastol para ipakilala ang napakalaking katotohanan na siya ay may kapangyarihan sa kanyang sariling buhay at kamatayan. So, pinapakita ni Jesus, I have the authority over my life. Isa pang kapangyarihan na ang Diyos Ama lamang ang may-ari. Panglima, dahil pamilyar ang makapangyarihan ang imahe. The image itself is makapangyarihan. Ang imahe ng pastol ay pamilyar sa kultura. So karaniwan itong trabaho at naiintindihan ng lahat yung pagpapastol that time. So, makasaysayan at theologically rich. Bakit? Ginamit ito sa lumang tipan sa Old Testament para ilarawan ng Diyos. Halimbawa sa Awit chapter 23, ang Panginoon ay ang aking pastol. So, at ang mga hinirang na leader, halimbawa si Propeta Ezekiel sa chapter 34, kung saan sinisi ng Diyos ang mga huwad na pastol ng Israel. So, kung titignan natin yung salitang pastol or is from the Old Testament pa. So, malinaw na niyang inaangkin ang pagka-Diyos at ang papel ng Mesiyas na pinangako magiging pastol ng Israel. So, sa madaling sabi, ginamit ni Jesus ang metapora ng mabuting pastol sa chapter 10 bilang isang makapangyarihang teaching tool. Okay? Na nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng mga tunay at huwad na mananampalataya.
na direktang umaatake sa mga corrupt na religious leaders na nagpapakita ng kanyang malalim at personal na pagmamahal para sa kanyang mga tagasunod at nagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos at pagkapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ito ay perpektong akma ng pagbabago ng focus ng chapter mula sa pampublikong ministeryo patungo sa paghahanda ng kanyang mga tagapakasunod. Okay? So, bakit mahilig gumamit si Jesus ng parable? Kagaya ng nabasa natin. So, para mas relatable ang mga sinasabi niya sa tao. Mas madaling maintindihan. Mas madaling ma-cope up. In short, in layman's term. Hindi siya gumamit ng mga malalalim na salita para lituin pa yung pag-iisip ng tao. Bagkus, yung simple lang. Okay? Para hikayatin tayo na mag-isip at tuklasin ang totoong ibig sabihin ng kwento. So may konting ano din dun na hindi naman puzzle, parang kailangan i-decipher mo din yung sinasabi ng Panginoon. Lastly, ginagamit din niya ito para maitago ang mensahe sa mga sarado ang puso at isip kung ayaw makinig o tumanggap sa Diyos. So, kailangan mo rin ma-decipher. So, kaya humihingi rin tayo ng knowledge and wisdom dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos is sabihin natin, hindi ganun napakadali. Kailangan mo ng relasyon para mas lalo natin maintindihan yung kanyang mga sinasambit. Sabi nga ni Jesus, kaya ako gumagamit ng mga talinghaga, nakakakita sila pero hindi nila nakikita. Nakakarinig sila pero hindi nila nauunawaan. Sa Matthew chapter 13 verse 13 yun. So ano yung mga verses na related sa shepherd? Nandyan yung Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nandyan yung ngayon, yung chapter 10 verse 11, I am the good shepherd, the good shepherd lays down his life for the sheep. Nandyan yung Ezekiel chapter 34 verses 11 to 12. For thus says the Lord God, behold, I myself will search for my sheep, and I will seek them out. 1 Peter chapter 5 verses 2 to 4. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. And when the chief shepherd appears, she will receive the unfading crown of glory. And Isaiah chapter 40 verse 11, he will tend his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. Hebrews 13 to 20, bagamat hindi ito direktang binanggit ang salitang shepherd, ito ay kaugnay sa papel ni Jesus bilang ating kapangyarihan at taga-pangalaga. Dito tinutukoy ang kapangyarihan ni Jesus bilang great shepherd. Lastly, Matthew chapter 9 verse 36. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So lahat yan is may patungkol sa namamastol. So shepherd. So sa ating mensahe for today, tinagalog na nga natin. So nandiyan yung verses 11 to 13. Ito yung contrast of the shepherd. Ito yung pagkakaiba niya sa ibang mga namamastol. Agad sinabi ni Jesus, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Hindi yung ako yung mabuting pastol. Magkaiba yun. Ha? Sa kanya, tahasa niya sinabi, ako ang mabuting pastol. Yung mabuting pastol dito, yung good na word dito, hindi lang sinasabi na mabait siya. Literal yun, mabait siya. Pero, ang sabi niya dito, this means a genuine, noble, the true and beautiful one. Yun yung sinasabing good. An adjective para sa shepherd. Then, pinagkaiba niya ang kanyang sarili sa hired hand o sa mga upahan na mga pastol. Siya hindi siya bayaran kasi siya ang nagmamay-ari ng mga tupa. Yung hired hand, nagtatrabaho para sa sahod lamang. Kapag dumating na yung panganib, gaya ng lobo, iiwan niya na yung mga binabantayan niya. Mas una pa siyang tumatakbo. Hindi ganun. So, sinasabi nga, he leaves the sheep and flees. At takbo atulin. Di ba?
So, bakit? Kasi hindi naman sa kanya yung mga inaalagaan niyang tupa. So, wala siyang ownership. Diba? Si Jesus, siya ang nagmamay-ari. Sa Reformed Theology na ating pinag-aaralan, ito yung sinasabing doctrine of sovereign election. Tayo ay kanya mga tupa dahil ibinigay siya ng Ama sa kanya bago pa magsimula ang mundo. John chapter 6 verse 37. Ang commitment niya sa atin ay hindi nakadepende sa performance natin, kundi sa kanyang sovereign electing love. He will not flee. Hindi niya tayo tatakasan o iiwan. He will not abandon us. Kasi tayo ay sa Kanya. Pagmamay-ari niya tayo. Hindi na siya basta pastol, kundi siya ang tunay na tanging mabuting pastol. Sinabi sa Lumang Tipan na si Yahweh mismo ang pastol ng Israel, na nabanggit kanina. Ngayon, si Jesus mismo nagsabi, ako yun. Siya ang katuparan ng pangako ng Diyos. So, anong kakaiba sa pastol na ito? Kilala niya tayo ng personal, yun ang unang-una. Alam niya ang bawat isa sa atin, hindi siya tulad ng isang upang pastol na basta-basta na lamang. Para kay Jesus, mahalaga ang bawat tupa para sa Kanya. Alam niya ang iyong pangalan, ang iyong kwento, ang iyong sugat, ang iyong mga pasa, ang iyong pagkakakilanlan. Pangalawa, hindi siya umaatras sa peligro. Yun ang kakaibahan niya. Ang upang pastol kapag may panganib at takbo at tulin. Pero si Jesus kahit may panganib, nananatili siya. He stand on the ground with us. Hindi siya handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Pangalawa, the cause of the shepherd. Yung halaga ng ginawa niya. Sa 14 to 18. Dito makikita natin yung puso ng Ebanghelyo, ang krus. Ang defining act ng Good Shepherd ay ito, I lay down my life for the sheep. Pansinin natin ang tatlong bagay. Ito ay personal. I know my own and my own know me. Hindi ito general or blanketed love lamang. Kilala niya tayo isa-isa para isang pastor na kilala ang bawat miyembro ng kanyang pamilya sa kongregasyon, yung mga struggles ng bawat isa, yung mga kalakasan, yung mga kahinaan, at bilang kanyang mga tupa, nakikilala natin ang kanyang boses. We learn to trust Him and follow Him alone. Pangalawa, it is particular. I laid down my life for the sheep. Dito makikita yung doktrina na part ng SOF natin is yung particular atonement o definite atonement. Ang kamatayan ni Jesus ay may particular na intensyon para sa kanya mga tupa. Ito ay isang substitutionary death. Alam naman natin lahat yun. Siya ang pumalit sa atin. He died in our place. Hindi niya ginawang posible ang salvation. Talagang tinubos niya tayong lahat. Inako ang parusa para sa mga kasalanan ng kanyang mga tupa. Ito ang puso ng mensahe natin for today. Ibinigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Isipin mo sa panahon nila kahit ang pastol ay bihirang mamatay para sa mga tupa. Pero si Jesus, mas pinili niya siya ang mamatay. Hindi dahil napilitan, kung hindi dahil mahal niya tayo. Sabi niya, kusa ko itong ibinigay. Sa verse 18. Hindi siya napilitan o natalo nito. Kusang loob ang kanyang sakripisyo. Totoong pag-ibig ay may kasamang gawa, hindi puro salita. Pangatlo, it is powerful and voluntary. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Ito ang nakakagulat. Hindi naagaw kay Jesus ang kanyang buhay na sinasabi ng karamihan is nagapi siya ng kamatayan. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. The cross was not a tragedy.
it is a strategy. Okay? The cross is not a tragedy, it was a strategy. The wolf did not overpower the shepherd. The shepherd willingly submitted to death para durugin ang wolf. And because he is God, may authority siya na ibigay ang kanyang buhay at may authority din siya para bawiin ito o kunin ito ulit. The resurrection was part of the great plan of mankind. Pangatlo, verses 16 to 18. Ito na yung panalo niya. The conquest of the shepherd. So, ang gawain ng good shepherd ay may global scope. Hindi lang doon sa kulungan na yon, kung hindi global sila, pangkalahatan. I have another sheep that are not of this fold. So, hindi lang yung kanyang inaalagaan sa kulungan, bagos meron pang iba na siyang alagain din. Okay? Ito ay patungkol kanino? Ito ay patungkol sa atin at sa mga hintil. Sa mga tulad nating hindi Hudyo, ang one flock ay ang buong church ng Diyos. Ang lahat ng mga hinirang niya mula sa bawat tribo at bansa. So, titignan natin, hindi lang tayo na nandito, meron din tayo in the same level sa ibang bansa. So, hindi lang para sa Israel ang kanyang pag-ibig. Lahat tayo. Ano man ang pinagmulan, iniimbitihan niya sa kanyang kawan, ganyan kalawak ang puso ng Diyos sa kanyang mga inaalagaan. Hindi mahalaga kung saan ang galing o ano ang nakaraan mo. Welcome ka sa pastol na ito. At pansinin, sinabi niya, they will hear my voice. This is the doctrine of what? Sa pag-aaral natin, this is the doctrine of irresistible grace o effectual calling. Okay? Kapag tinawag ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa sa pamamagitan ng ebanghelyo, sila ay makikinig at susunod. They cannot ultimately resist that call. They will come, sure yan. Kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka lalayo, ikaw pa mismo ang lalapit. Ang pagkakilala natin sa Kanya ay bunga ng naunang pagkilala niya sa atin. First 1, chapter 4, verse 19, ano sabi? Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon at nasasabik sa Kanyang tinig, kung ninanais mo ang Diyos sa inyong buhay, ito ay patunay na nakikilala ka niya dahil nakakapakinig ka ng kanyang salita. At tinawag ka niya para maging kanyang tupa. Hindi dito nagtatapos ang kwento sa pagmamahal lamang. Sabi ni Jesus, ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y muling kunin. Verse 17. Ang krus ay hindi pagkatalo kundi tagumpay. Pagkatapos ng 3 araw, muli nabuhay ang Panginoong Hesus. Ipinakita niya na siya ang may tunay na kapangyarihan at kaya niyang bigyan ng buhay ang walang hanggan ang kanyang mga tupa. Then, pasok na tayo sa pang-apat, ang hinatiang tugon sa pastol, ang katibayan ng kanyang tinig. So pagkatapos ng lahat ng malinaw at magagandang salita patungkol sa mabuting pastol sa kanyang mga tupa, ano ang nangyari? Verse 19 to 21. Muli nagkaroon ng pagkabahabahagi ng mga Hudyo dahil sa salitang ito. Nagkaroon na naman ng dibisyon. Ang salitang mabuting pastol ay hindi nagdudulot ang neutral na reaksyon. Ito'y humihipo ng ating mga puso at humahati ng mga paninindigan ng tao. Parehong naririnig ang parehong mensahe, ngunit magkaiba ang tugon. Pareho nating naririnig, pero yung output is different. Ang unang grupo, ang sabi, may demonyo siya at baliw. Sabi, ito ang tugon ng mga hindi kabilang sa kanyang mga tupa.
Kaya nila nasasabi yon. Ang tinig ng pastol ay kakatwa, kahibang-hibang, at kasuklam-suklam. Ito ang bunga ng isang pusong hindi tinawag at hindi nakikilala ng pastol. So, walang Kristo sa puso nila. Kaya hindi nila naiintindihan ang mga salita ng Diyos. At ang ikalawang grupo naman, mapapabukas kaya ng demonyo ang mga mata ng bulag? Kung siya'y demonyo, paano niya napabukas o paano nagkaroon ng paningin ng taong bulag? Since birth, bulag siya. Sila naman ay nag-iisip. Ipinagtatanggol nila si Jesus batay sa katibayan ng kanyang gawa. Ang pagpapagaling sa lalaking ipinanganak na bulag ay isang kapangyarihang patotoo na ang kanyang salita ay totoo. So ganito din dito sa mundo natin ngayon. May mga magtitiwala at may mga magdududa. Pero ang katotohanan, si Jesus lamang ang tunay na pastol ng ating buhay. Siya lang ang may kapangyarihan magbigay ng buhay. Mga kapatid, ang paghahating ito ay nagpapatunay sa sinabi Jesus mismo sa John chapter 9 verse 39. At ang sabi, dahil sa paghatol ay naparito ako sa mundo upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita at ang mga nakakakita ay maging bulag. Ang mabuting pastol sa kanyang biyaya ay nagbubukas ng mga mata ng bulag tulad natin na spiritually blind dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa mga nag-aakalang nakakita na sa kanya o sa sariling karunungan, sila'y sila naman ang nagiging bulag. Kaya huwag tayo magtaka kung ang mundo ay nahahati sa pagtanggap at pagtakwil kay Jesus. Ito'y bahagi ng kanyang soberanong plano. Ang passage ay nagtatapos sa division. May mga nagsasabing he has the demon and he is insane. Pero meron din nagsasabi, hindi. May sense ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ganito rin ang epekto ng pangangaral ng Ebanghelyo. It divides, nahahati pa rin yung mga maniniwala at hindi maniniwala. It forces us to make a decision. Is Jesus crazy? Is Christ a liar? Or He is truly the Lord? But His sheep, tayo, yung mga sa Kanya, makikilala ang tinig ng kanilang pastol. So bilang konklusyon sa ating mensahe for today, anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Itong mensahe ng ating Panginoon. This is the safe in the shepherd's arm. We are safe sa bisig ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, saan man tayo naroon ngayon, pagod man tayo, napapagabag o nag-aalinlangan, ang mensahe ng mabuting pastol ay para sa iyo. Bakit? Dahil may katiyakan tayo. Katiyakan, hindi ka maaagaw sa kamay ni Jesus. Walang lobo, walang upahan, walang demonyo, walang kahinaan o makakapagwala sa plano ng mabuting pastol. Ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang kapangyarihan, hindi sa iyong tibay ng kapit sa kanya. Pangalawa, may kapanginahan tayo. You find refuge. Hindi mo kailangan ipaglaban ang iyong kaligtasan. Ito ay katiyakan. Ang mabuting pastol ay nagbibigay ng kanyang buhay. At siya rin ang kumuha nito. Tapos na ang trabaho, mamuhay ka sa kapahingahan at kagalakan na pinagkaloob niya. At pangatlo, huwag kang magtaka sa paghahati na binanggit natin kanina. Tandaan natin ang tugon ng dalawang grupo. Tayo bilang mga nakikinig sa kanya, tinig ay tinawag upang maging tulad ng pangalawang grupo. Ang mga nakakita ang katibayan ng kanyang gawa sa buhay natin at nagtitiwala sa kanyang salita kahit na inahamak na siya ng sanlibutan. Kaya tayo mga kapatid, magtiwala tayo sa ating mabuting pastol. Siya ang nagmamay-ari sa atin, siya ang nakakilala sa atin, at siya ang makapangyarihan sa lahat.
tayo kanyang mga tupa at tiyak na ligtas tayo sa kanyang walang hanggang pangangalaga. At kung ikaw ay nakikinig sa mga sandaling ito at sumasampalataya, magpasalamat ka sapagkat ito ay patunay na ikaw ay kabilang sa Kanya. Pag inatake ka ng wolf of guilt, alalahanin mo, ibinaon na ng pastol mo ang iyong kasalanan. Kapag inatake ka ng wolf of fear, alalahanin mo, hawak ng pastol mo ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. At kapag inatake ka pa ng wolf of doubt, makinig ka sa tinig ng iyong pastol sa kanyang salita. At kung narito ka ngayon sa mga sandaling ito at hindi mo pa kilala ang pastol na ito, pinapakilala ko siya. Siya ay si Jesus. Naririnig mo na ngayon ang kanyang tinig, inaanyayaan kanya, siya ang naglaan ng kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Inaalok niya ang kanyang kapahingahan at buhay na walang hanggan. Huwag mo siyang itakwil bilang siya'y baliw. Tingnan mo siya kung sino siya, ang mabuting pastol, ang anak ng Diyos, ang tanging nakakapagpaligtas para sa atin. Pumaraon ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanyang mga gawa. Ano dapat nating itugon sa mabuting pastol na ito? Makinig tayo sa Kanyang tinig, magtiwala tayo sa Kanyang sakripisyo, sumunod tayo sa Kanya araw-araw, at mahalin ang iba tulad ng pagmamahal niya na ipinikaloob sa atin. Maraming tinig sa mundo, maraming nagsasabi sila ang daan o sagot. Pero isa lang ang mabuting pastol na lagandog ng buhay para sa ating lahat. Siya lang ang tunay na pag-asa, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Your safety does not depend on your grip on Him, but on His strong, sovereign, and sacrificial grip on you. Hindi yung pagkakahawak natin sa Kanya, kundi ang pagkakahawak ng Diyos sa atin. Tayo mukot manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat muli for being a good shepherd to us. Salamat po sa iyong sacrificial na pag-ibig. Salamat na hindi mo kami iniwan kahit kami makasalanan, mahina at madaling magkamali. Tulungan mo kami magtiwala, makinig at sumunod sa iyo araw-araw. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig sa iba. Ang aming samad dalangin. Amen. Soli Deo Gloria.